Manong Chavit Singson nag-umpisa ng manghikayat at sinabihan niya mga kababayan na ang mga estudyante na huwag muna pumasok sa kanilang mga eskwelahan. At ayon sa kanya, kung sakasakali mang magsasama sila sa rally, ito daw ay hindi napipigilan dahil yun ang layon nila para masugpo ang flood control sa ating bansa. So ano kaya ang mangyayari dito mga kababayan ngayong darating na 21? Dahil si Chavit Singson na mismo ang nagsabi na lahat ng sangkot sa flood control projects bumaba na daw kayo. At ating iisipin mga kababayan, kasama na rin doon si Marcos sa kanyang pinagbibitiw. So mga kababayan, sa inyong palagay mga kababayan, ano kaya ang madudulot itong rally ngayong September 21 na mangyayari sa Lunita at sasamahan ng mga iba't ibang grupo sa ating bansa? So, huwag naman sana humantong sa marahas at huwag naman sana tayong magaya sa bansang Nepal or Indonesia. Dahil pag nagkataon na mangyaring gano'n, kawawa ang mga ordinaryong Pilipino. Ang makikinabang lang dito, yung mga yumaman na dahil sa pangkukurakot sa ating kaban ng bayan. At ito mga kababayan, ating panoorin ang mga naging siwanan ni Chavit Singson sa kanyang press conference na ginawa kani-kanina lang. Halina at ating panoorin. Flood control as flood control is concerned, dahil hindi lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Sa susunod na marami po ako lalabas. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos, dahil si Presidente ay nagsabi, medyo wala ang flood control. Ang flood control sa panahon na ni President BBM, 10 billion flood control. Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nila ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation is 108 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Eh, probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong, mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, si Dave Singson, matino po yun. Kaya nagigiwas, at saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang
i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung map, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't pa, imbestigahan nyo na muna yun. Nandun na lahat ang kalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami dito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, pagpakasyon muna sila. Kung hindi alis, aduhin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, umuutang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. Ba't tumayo kayo sa karapatan nyo magprotesta? Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente.